خب سلام دوستان عزیز، اومدیم تست و بررسی پوکو ایکس 7 پرو گیمینگ رو با هم ببینیم که این قول شیائومی چی میکنه توی بازی ها. 16 تا بازی رو میخوان روش تست بکنن، تست بنچمارک هم هست و باید ببینیم که چه اتفاق میفته. قبلش اینو بگم که من امیر پارسا و شردوست هستم و بریم با هم ببینیم که چه اتفاقی قرار بیفته. Anyway, quick context lang, yung chipset na ginamit dito is Dimensity 8400 Ultra. Nakakuha tayo dito ng 1.7 and 2 benchmark score. At خب تا اینجا بگم که پردازنده دایمنسیتی 8400 اولترا داره که این یک نقطه قوت خوبی هستش براش. Kuha din tayo dito ng medyo pasadong score pagdating sa thermal throttling, which is nakikita natin na okay siya. So pagdating sa preparation ng gaming task natin, dating gawin lang din, magsisimula tayo maglaro sa 100% and then sinet up ko yung brightness natin sa 75% at saka yung ating volume naman sa 50%. Gagamit nga rin pala tayo ng timer dito para matrack natin kung ilang oras na tayo naglalaro ng tuloy-tuloy. So yung una ko nalaro dito mga kapare ko is itong solo leveling. So dito, minax out natin yung settings sa pinaka-capable sa kanya, high graphics preset settings, and then naka 60 FPS tayo dito. At pagdating sa naging gameplay natin dito, ay hindi nahirapan itong phone. میگه برای این بازی که واقعا اسمش هم نمیدونم، شما بهتر من میدونید، میگه که 60 FPS رو الان تو این گرافیک پشتیبانی میکنه. na to sa solo leveling. Okay na okay, smooth yung gameplay at nakakuha tayo dito ng 58 to 60 FPS. Kaya pala mga kapare ko, hindi ko nga pala magagamit dito sa gaming test natin yung FPS meter natin dahil hindi pa yung supported sa Android 15. Pero don't worry, yung gagamitin natin na FPS meter dito is yung kanilang built-in FPS meter. At based dito mga kapare ko, kitang-kita natin na nag-maintain sa 58 to 60 FPS yung nakuha nating FPS dito sa ating solo leveling. Kung meron mga pagbaba ng FPS, kapag meron lang transition or kaya merong mga cutscenes, yun lang naman. And then the rest, okay siya. And then yung nakuha nating temperature dito mga kapare ko is nasa 37 to 38 degrees Celsius after ng 30 minutes sa paglalaro. Next naman nating nalaro dito is tong WUWA or Wuthering Waves. Minax out ko lang din yung settings nito, naka high graphics and then naka 60 FPS combo yan. At pagdating sa gaming capability nito dito, wala din tayo naging problema. Smooth na smooth yung naging gameplay برای natin, بازی maganda yung گنشین graphics, at wala ایمپکت tayong nakuha na 60 FPS drop. However, FPS. yung nakuha nating maintaining FPS dito is nasa 45 to 50, dyan naglalaro. Pero pumapalo din po ito kapare ko ng 60 FPS. Yun nga lang, hindi siya nag-maintain dahil kapag medyo marami ng mga nangyayari at medyo tumagal-tagal na yung laro, mga nasa 20-minute mark, bumaba na yung kanyang FPS kapare ko sa 45 to 50, which is naging maintaining natin all around. Which is para sa akin, hindi surprising dahil hindi pa naman ganun ka-optimize itong game na to. But anyway, pagdating sa temperature na nakuha natin after ng 30 minutes sa paglalaro, nakakuha lang tayo dito ng 35 to 36 degree Celsius. So walang pahinga-pahinga, next naman natin sinalang dito is yung ating Genshin Impact, and nandito mga kapare ko may اون max out بازی settings sa plate گنشین natin, ایمپکت highest graphical نبود. preset اون settings, and بازی 60 گنشین FPS. ایمپکت At dito, okay na okay yung naging gameplay natin. Kung napanood na ninyo yung full review natin dito, nakita nyo rin naman kung gaano kaganda yung naging gameplay natin sa Genshin Impact. At pagdating dito sa gaming test, consistent na ganun pa rin yung pinakita niya. Nakakuha tayo dito ng maintaining FPS na 55 to 57. Pero yung pinaka max out na FPS niya is 60. Hindi lang siya nagbi-maintain doon dahil pabalik-balik sa 55 to 60 FPS yung nakukuha natin. And then nakita ko na nag-drop ng 45 FPS yung pinaka FPS natin kapag nagta-transition tayo sa mapa or nagta-teleport sa field. Kasi nga, pinaprocess pa or nare-render pa yung mismong map. And yeah, masasabi ko na kung Genshin Impact lang yung lalaroin mo dito, wala tayong magiging problema sa Poco F7 Pro. Pagdating sa thermal, nakakuha tayo dito ng 38 to 39 degrees Celsius sa loob ng 30 minutes of playing time at pasado po yung ganyan temperature. Next naman natin nalaro dito mga kapare ko is itong Diablo Immortal. So sinagad ko rin yung settings dito, 60 FPS and then naka high resolution settings tayo, yan lang kasi yung pinakasagad by the way. At pagdating sa naging gameplay natin, wala din tayong magiging problema. Nakakuha tayo dito ng stable and smooth 60 FPS as in. Kung meron mang talagang mga drop na part yung kapag nagte-teleport din tayo ng mapa at saka syempre kapag meron mga cutscene. Doon lang naman kasi nakadepende sa game kung ilang FPS yung nilagay nila doon sa جالبه بازی cutscenes na yun, 30 جالبیه or این 45, بازی. doon lang talaga siya تا magra-run. But حالا anyway, pagdating این sa بازی Diablo ندیدم Immortal, ولی kung الان که naglalaro kayo دارم nito, میبینم wala بازی tayong magiging جالبیه به problema نظرم. dito at ang nakuha nating temperature sa kanya
niya after ng ilang Espresyon minutong namin paglaro lang, growth is nasa yun ay 33 growth. degree Celsius lang. Next naman nating nalaro dito mga paragoy, which is yung pinaka-favorite kong game ngayon, itong Car X Street. So pagdating sa settings, pinabayaan ko na siya on default dahil nakanap na rin yung settings niya. Binago ko lang is yung ating FPS, nilagay ko sa no limit para makuha natin yung pinakamataas na FPS na kayang ibigay nito. At pagdating sa naging gameplay natin dito, smooth siya mga kaparagoy. Sa unang part ng pag-gaming test ko sa kanya, nakakuha tayo dito ng 55 to 60. Yung mismong fresh pa mismo yung game. Pero katagalan, bumaba yung kanyang FPS sa 45 to 30. Yung 30 FPS na yun, pinakamababa na nakita ko doon sa mismong FPS meter niya. At pagdating sa naging maintaining FPS natin is nasa 37 Check to gaming, 40 check FPS gaming mga kaparagoy. At pagdating sa thermal, nakakuha tayo dito ng 38 to 39 degree Celsius. Gaming Same na go, Genshin hope Impact. Walang pahinga-pahinga kulang ulit. Ang next naman gel natin of sa nalang FPS dito sa is Punishing kay Grey RGB Ribbon. So doran sinagad ko lang din yung setup sa called kanya. Inultra ko lahat Street. mga kaparagoy. At pagdating sa naging gameplay natin, okay din and smooth yung nakuha natin dito. Nakakuha tayo ng maintaining 60 FPS all around mga kaparagoy sa mismong game. Stable na stable yan. And same lang din ang feedback ko sa mga game kanina kapag meron lang talagang cutscene nakakaroon ng pagbaba ng FPS kasi nakadepende yan dun sa mismong video. But bukod doon, wala tayong naging problema dito. Smooth yung naging performance niya at okay na okay yung gameplay natin. Walang pahinga-pahinga ulit. Next natin sinalang yung madalas yung nire-request which is Zenless Zone Zero. Sinetup ko yung rendering niya sa high and then ultra naman sa kanyang effects quality. At pagdating naman sa kanyang FPS, sinetup ko sa 60. At pagdating sa naging gameplay natin dito mga parakoy, solid at maganda yung nakuha nating gameplay dito. Pasensya na nga pala dyan sa buho ko dahil hindi ko napansin habang nagpipilm ako na tumatakip na pala ako sa camera. Medyo nag-enjoy kasi talaga ako sa game na to dahil ang ganda ng combination and also ang smooth na naging performance niya dito sa Poco X7 Pro. By the way, yung nakuha nating FPS dito maintaining is 60 FPS. Wala tayong naging problema dyan all the way. And then yung nakuha nating thermal sa kanya, pumalo ng 34 to 35 degree Celsius. So ngayon naman mga parakoy, dumako naman tayo sa mga shooting games. So walang pahinga-pahinga again. Next ko sinalang dito is Bloodstrike. Naka-ultra resolution, high graphics, and then naka-ultra frame rate po tayo dito. So ito na yung pinakasagad na setting sa kanya. At pagdating sa naging gameplay natin dito, wala din tayo naging problema. Nakakuha tayo dito ng solid 90 FPS all the way yan mga kaparagoy. Smooth yung ating mismong navigation. Wala tayong naging problema sa sensitivity. Smooth siya all the way mga kaparagoy, kaya wala tayong naging problema dito sa Bloodstrike. At ang nakuha nating temperature sa kanya is 36 degree Celsius after ng ilang minutong paglalaro. And then walang pahinga-pahinga again. Yung next naman natin sinalang dito is itong PUBG Mobile. So dito mga kaparagoy, medyo may ginawa kong adjustment para sa settings niya. Sinetup ko lang kasi yung kanyang graphics quality sa smooth. May mga nakapagsabi kasi sa akin na kapag ginawa ko yun, lalabas yung ultra extreme frame rate. At yun nga, lumabas siya. Kaya sinetup ko sa smooth graphic settings and ultra extreme frame rate. At pagdating dito mga paragoy, okay yung naging gameplay natin. Maganda siya. Yun nga lang medyo may pagka-potato graphics yung mismong graphics ng game. But yeah, playable na playable siya. Wala tayong naging problema. At pagdating sa FPS na nakuha natin dito, stable sa 60 FPS. Hindi natin nakuha yung 90 or 120. Alam ko meron na nandito. Pero 60 FPS para sa PUBG Mobile, walang problema dyan. Smooth yung naging gameplay natin. And then after ng ilang round na paglalaro dito mga paragoy, ay nakakuha tayo ng 34 degree Celsius. Next naman natin sinalang dito, maraming mga nagre-request is Warzone Mobile. So yung setup natin dito is naka-uncap yung FPS, high resolution, and then naka-high graphics mga kaparagoy. Yun na kasi yung pinakasagad. At pagdating sa naging gameplay natin dito mga paragoy, medyo kinakailangan natin ng konting adjustment. Sa una kasing part ng video natin or sa unang paglalaro ko dito, bumapalo ng 60 FPS yung ating gameplay based doon sa FPS meter natin. Pero katagalan, siguro pag nasa kalagitnaan na ng laro, bumaba siya ng 30 to 40 FPS. And dalawang beses nangyari yan. Usually tatlong beses ako naglaro dito, nakatatlong round ako, at ganon yung nangyari. Sa unang part, maganda siya, 60 FPS, and then sa mga kalagitnaan, mag-maintain na lang yung FPS niya sa 40 to 30 FPS. Pero kung ako yung tatanungin, playable pa rin naman. Yun nga lang, may adjustment talagang ganon na kinakailangan nating i-keep it mind. Kung maglalaro tayo ng Warzone Mobile dito, and usually, hindi din naman kasi ganon talaga ka-optimize kapara ko itong game na to, kahit sa mga Snapdragon chipset. Kaya dito, hindi na surprising yung nakuha natin performance. But anyway, yung nakuha natin temperature niyan is 36 degree Celsius. And then yung next naman natin nalaro dito mga parakoy, walang pahinga-pahinga again, Parlate 84. So dito mga parakoy, may-max out natin yung settings sa pinakasagad, naka-high graphic settings, and then naka-very high yung ating FPS dito. At pagdating dito, natutuwa ako kasi nagbalik na yung 60 FPS, noon kasi hanggang 45 lang kung hindi ako nagkakamali. And naging okay yung gameplay natin dito kahit na max out yung visual quality natin. Okay na okay, wala naging problema, smooth
smooth enough, stable sa 60 FPS yung nakuha natin dito. No joke yan mga pare ko. Namiss ko nga lang talaga yung mga jackpack sa kanila. But anyway, pagdating dito, okay yung naging gameplay natin. Delta At nakakuha Force. tayo ng 35 to دقیقاً 36 degree فورتنایت Celsius na temperature. فورتنایت And next naman natin sinalang dito mga بازی pare ko is فورتنایت بود و این CODM. Kung بازی napanood nyo na yung کال full آف review دیوتی natin, marahil موبایله alam na ninyo yung naging همونی که performance niya خودمون dito. توش Pero kung hindi pa, هستیم don't worry. Sinet up natin sa pinakasagad na settings to, بسیار ultra frame عالی rate, and then naka-medium graphic settings. At pagdating sa naging gameplay natin dito, walang یه چیزی من kahirap-hirap, خدمت smooth na smooth عرض yung naging کنم performance natin sa kanya. Dahil بیشتر nakakuha tayo پرو dito ng پلیر maintaining ها 120 FPS گوشیه‌ای pagdating sa دارن که gameplay. Wala tayong 120 naging problema FPS dyan. No رو FPS drop, no lag, at kung پشتیبانی ano-ano میکنه pa. At pagdating naman sa و build mode این mga خیلی pare ko, خوبه nakakuha tayo اگر dito شما ng 120 90 FPS رو FPS. So nung پشتیبانی nirecord ko tong video na to بکنید mga pare ko, hindi ko گوشیتون nakita yung mga خیلی comment ng mga nag-comment ngayon sa video na may kailangan pa raw i-adjust sa settings میشه para گفت ma-adjust yung مثلا 120 با 60 FPS. Siguro FPS طرف با i-update ko na lang 4 ito تا pare ko تیر sa TikTok مثلا o kaya sa FB page کشته natin, don't میشه worry. ولی At با pagdating sa gyroscope na 120 to mga pare ko, FPS با 2 wala تا din tayong تیر problema dahil خب responsive na و responsive, این no خوبه delay usually. Yun nga lang, hindi ako gyroscope user kaya hindi ko talaga masyadong nagamit. Pero based sa testing na ginawa ko, okay naman. Pero sa actual gaming, hindi ko siya nagamit. But in overall, pagdating dito sa CODM, wala tayong magiging problema dahil okay na okay yung naging gameplay natin dito. At pagdating sa temperature na nakuha natin dito, umabot lang siya ng 35 to 36 مپ جدید Celsius. Ngayon KR naman mga kapare ko, sa punto na to, AI itetestingan بازی natin siya کرد sa mga MOBA ظاهرا game. At yung una kong tinesting dyan is HOK. So sinet up ko sa max FPS, naka ultra resolution, pero yung graphics quality natin, needed na i-set up lang natin sa number بازیان 4 اینجا para ma-access نمیزنه natin نه yung max متاسفم FPS. بازیان At pagdating sa نمیزنه naging gameplay natin dito, hindi din tayo pinahirapan. Nakakuha tayo dito ng permanent 120 بازی یه خورده FPS. Okay شبیه na okay yan mga pare ko, نه all the way. Smooth البیون yung gameplay آنلاین natin فکر at کنم wala tayong naging problema. یا At البیون nakuha natin آنلاین یا temperature dito, شبیهشه pumalo ng احتمالا 34 خود to البیون 35 degree آنلاینه Celsius. Walang pahinga-pahinga, next naman natin sinalang dyan is yung Pokemon Unite. So dito mga kapare میگم ko, من sinet up همه ko sa high بازی ها frame رو rate yung ating نمیشناسم settings and then yung graphic settings natin sa highest. And then pagdating dito mga kapare ko, wala din tayo naging problema sa game na to. Same lang din ang feedback ko sa HOK, okay yung naging performance natin, no issue, no problem, okay na okay, nakakuha tayo ng solid 60 FPS dito, smooth yung gameplay natin all the way. And then yung nakuha nating temperature dito after ng one round ng paglalaro, umabot ng 32 to 33 degree Celsius. Next naman natin دمای sinalang بعدی dito هم is نداره Waldip. At kung napanood ninyo mga kapare ko yung full review natin, marahil alam nyo na yung performance niya dito. Usually, sinet up din natin sa 120 FPS, medium graphic settings, and then highest resolution. And then pagdating dito mga kapare ko, این nakakuha چه tayo بازی ng decent 120 FPS. And 120 usually, FPS pumapalo رو pa nga این siya ng بازی پشتیبانی 120 to میکنه با 5 123 ساعت و FPS 18 based on sa 5 mismong ساعت و FPS 23 meter ng دقیقه game. بازی Kaya yung کرده endpoint neto, wala در tayong واقع magiging problema kapare ko sa mga MOBA game. Kitang-kita nyo naman yung naging performance niya. So meron با pa این tayong last گوشی game هر which is چی Mobile تونسته Legends. Pero بازی bago yun, کرده mag-battery کشیده check و muna tayo mga kapare ko تازه dahil 5 naabot na ساعت و yung 25 pinakahangganan دقیقه niya. Dahil گذشته after ng tuloy-tuloy na دمای paglaro ng 5 hours چیز and دما 25 minutes mga kapare ko, شارژ ang گوشی natira از na lang 100 sa battery درصد use به natin 4 is درصد 4%. رسیده So pinapakita dito mga و kapare ko na این makukuha واقعا yung battery عالیه natin. Pero با lahat ng توجه به conclusion tungkol sa پردازنده testing ای na که to, داره i-share ko na lang sa واقعا mga video. عالیه Bago natin pag-usapan yon, tapusin na muna natin yung gaming test. So yung last game natin mga kapare ko, which is hindi pwedeng mawala sa gaming test natin, Mobile Legends. And then dito, ultra settings tayo. And then pagdating sa gameplay, nakakuha tayo dito ng maintaining and also decent 120 FPS. Smooth yung gameplay natin, responsive yung screen, wala tayong problema, goods na goods yung performance natin dito. So dito sa part na to, yung Poco X7 Pro, masasabi ko na ido-dominate talaga halos lahat 120 ng mga MOBA games FPS na برای madalas این nating بازی nilalaro. پشتیبانی Walang می شود problema dyan. And after ng almost 5 hours and 40 minutes kapare ko ng paglalaro, nakita nyo naman yung naging gameplay natin dito. Smooth na smooth siya, halos lahat ng game na dominate niya. و Maliban nilang sa mga heavy games بازی na hindi مختلفی na تست optimized کرد pagdating sa کلا mga MediaTek chipset. و Usually okay naman yung داره naging performance sa نظرش رو Wumba, راجع به okay lang din. بازیایی که تست کرده بگه. اول اینکه نتیجه من بخوام اینجا برای پوکو ایکس 7 پرو بگیرم اینه که با توجه به اینکه بازیایی که رفت تست کرد این هستش که خیلی از بازی ها 120 FPS رو براشون پشتیبانی میکرد، بعضی 60 FPS و حالا بعضی هم 90 FPS. خب شاید تا اینجا بگید چیز جالبی نیست، اما بیشتر بازیایی که خیلی محبوبن رو 120 FPS اصلا کلا 120 FPS رو براشون داشت و این یه نکته مثبت و قویه برای این چیز در واقع چی بهش میگن این گوشی. و خدمت شما عرض کنم که به نظرم گوشی خوبیه، با توجه به قیمتش گوشی خوبیه اگه میخواید بگیرید و
کاملا بی‌طرف میگم. حالا گوشی هم که مد نظرتونه رو کامنت کنید تا با هم تست گیمینگ اونم ببینیم، چون ما قرار ریاکت بزنیم توی ویدیوهای بلند، تست گیم ببینیم، بعد خدمت شما عرض کنم که گیم پلی بذاریم. اینها رو ما قرار انجام بدیم توی در واقع چنلمون و امیدوارم که خوشتون بیاد. لایک، ساب و غیره فراموش نشه. یا علی مدد. روزتان تا روزی دیگر خوش.